Umakyat na sa 24 ang inaresto ng PNP o ng Philippine National Police sa iba't ibang mga lugar sa bansa dahil sa paglabag sa election gun ban. Bumuo naman ang task force ang PNP para sugpuin ang mga private armed group na karaniwang banta sa seguridad tuwing eleksyon. May report si John Consulta. Katwiran ng dalawang lalaking ito sa Cebu City, hindi nila alam na may umiiral na election gun ban. Kaya nahuli silang may dalang kalibre 22 na baril at isang magnum pistol sa checkpoint. Sa Clarin, Misamis Occidental naman, bukod sa kalibre 45 baril, nahulihan din ang lalaking ito ng dalawang pakete ng hinihinalang shabu sa checkpoint doon. Sakay ng motorsiklo ang lalaki, angkas ang kanyang minor de edad na kapatid. Makalipas lang ang ilang minuto, dalawang mag-aangkas na rider pa ang nahulihan ng 8 pakete ng hinihinalang shabu. Mga baril at iligal na droga rin ang nakumpiska sa 3 lalaking inaresto ng PNP sa barangay Tunsuya sa Malabon City. Matapos matanggap ang sumbong mula sa isang informante, sinilakay ng Malabon Police ang lugar. Nagtangkap ang tumakas sa mga suspect pero hindi umubra. Sa Zamboanga City, hinuli ang lalaking ito matapos makitaan ng kutsilyo na ipinagbabawal ding dalhin sa ilalim ng Omnibus Election Code. Sa pinakahuling tala ng PNP, mula nitong January 10, mahigit 1,700 checkpoints na ang naitayo na ng COMELEC sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi naman alintanan ng ilang motorista ang kaunting abala dulot ng mga checkpoint. Okay po sa amin yan. Mas safety po yan sa mga motorista. Umabot na sa 24 ang inaresto ng PNP dahil sa paglabag sa gun ban. 21 sa kanila ay civilian, 2 ay security guard, at ang isa ay kabilang sa iba pang law enforcement agency o LEA. Payo ng PNP sa mga motorista. Lahat po sana mga motorista, wag po sana silang magtampo, umainip sa ginagawa natin dahil ito po para din sa kanila. Lahat po ginagawa natin para po sa katahimikan. Sa ilalim ng Section 4 ng COMELEC Resolution number 96-08, nakasaad kung sino-sino lang ang pwede magdala ng baril at deadly weapon tuwing panahon ng eleksyon. Kabilang sa kanila ang mga regular na opisyal, miyembro at ahente ng mga ahensya ng gobyerno na may law enforcement o security function. Isa pang banta sa seguridad tuwing eleksyon ay ang mga pribadong armadong grupo. Sa datos ng PNP Intelligence, may 76 na private armed groups sa bansa. 69 sa kanila ay nasa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Pero ayon sa PNP, bumaba na raw ito kumpara sa nakalipas na mga taon. Tuwing eleksyon, bumubuo ng National Task Force para tutukan ang mga private armed groups. Under the National Task Force sa baba na nag-organize tayo ng Regional Special Operation Task Group na nakafocus dito sa mga private armed groups to neutralize or dismantle these groups. John Consulta, GMA News.